Ang problema nila sa buhay ay hindi bulkan na sumasabog, hindi baha na tumataas, kundi kapwa-tao. Some people in our world can be very irritating. In fact, some can be very vexing that they destroy your sense of peace and well-being. Ano po ba ang mapapala natin mula sa Biblia kung paano makikitungo sa mga tao na magulo? Magulong kasama, ginugulo ang ating isip, ang ating damdamin. How can the Bible equip us to deal with people who tax our patience, vex our spirit, and bother our peace? Sabi po sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang salita ng Diyos ay sapat upang tayo turuan, ituwid, bigyan ng liwanag, at bigyan ng gabay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa Bible tayo kukuha ng karunungan kung paano makikitungo sa mga taong pampagulo sa ating buhay, how to deal with irritants. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Teach us to be like your Son, Jesus. Father, we commit our study to you, asking you to protect us from all evil men and from all evil spirits. Lahat, Panginoon, ng mga masasamang espiritu, malilisyosong mga tao na nagbabalak ng masama laban sa iyong mga anak, na ngayon nagtitipon upang kayo sambahin, biguin ninyo, tapunan ng inyong liwanag, Panginoon, at tupukin ang kanilang mga masasamang balak laban sa iyong mga anak. Walang kayo ng saya, ng sigla, at nagkakaroon kayo ng gulo. Avoid them. Napakahalaga na iwasan ang ganitong mga tao. Proverbs 4:14-15. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evil men. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. At kung maiko-consider po natin na something not good but something evil, yung ginagawa ng mga irritating persons, then we should avoid their evil paths. Mabuti naman at maluwag naman ang mundo at marami naman tayong choices kung paano iiwas. At kung hindi natin maiwasan ang mga taong ito physically, kung minsan ay kasama natin sa opisina, kasama natin sa bahay, we can avoid them emotionally. We can avoid them spiritually. Na kahit katabi mo na ay hindi mo patulan, huwag kang sumali sa kanyang mga topics, huwag kang sumangkot sa kanyang mga usapin, at kayo man ay makakaiwas sa ganitong mga tao. That's why it is important to stop and to study people. Hindi lang natin pinag-aaralan ng isang mapa para huwag tayong maligaw. Hindi lang natin pinag-aaralan direksyon ng isang gamot o kaya isang produkto na binibili natin para magamit natin sa tama. Marapat na pag-aralan ang taong nakakalapit sa atin at nilalapitan natin. We should look at how they live. We should look at how people conduct their lives and listen to what they say and listen to what people say about them. Tayong nakikilala. Nagsisi na ba kayo na may tao kayong pinapasok sa inyong buhay na dapat sana'y tahimik ang inyong buhay kung hindi lang kayo nasangkot sa taong ito? Marami pong mga tao na nakakapagsisi na sila ay nakasama sa listahan ng ating mga kakilala at nakilala nila tayo, nalaman nila kung saan tayo tatawagan, paano tayo pupuntahan, naliligalig nila ang ating buhay. Besides, they will always have something to say. Don't have anything to do with these people because they're always courting disaster. Kung ang pinakamatataas na puno ang siyang tinatamaan ng mga kidlat, yung mga taong mahilig magreklamo at gumawa ng gulo, ang tinatamaan ng mga bala. Kaya kailangan na hindi tayo laging sumasali sa kanilang buhay. Proverbs 20 verse 9, avoid a man who talks too much. At hindi sinasabi who talks too much lies, kahit totoo ang sinasabi ng isang tao, kahit may point, if he talks too much, sooner or later, he will make enemies. Ang isang taong lagi na lang may comment, lagi na lang may sasabihin, lagi na lang may pintas, kanino man, hindi yan magkakaroon ng maraming kaibigan, magkakaroon ng maraming kaaway. At kung siya'y kasama nyo, ang kaaway niya ay nagiging kaaway nyo rin. And genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless. Law na yung pinag-uusapan, law of God, law of tradition, law of custom, law of the people. Sabi, huwag kayong sumali sa lahat ng mga kahangalang mga pagtatalo. Walang mabuting dadulot sa inyo yan.
Bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Di pa upang maging mapayapa ang ating buhay? Upang tayo ay magkaroon ng mga magmamahal sa atin at mamamahal? Upang tayo ay patuloy na rumunong, hindi para maging marunong lamang at i-display ang dunong na yon, kundi para tayo ay maging maunawain sa mga mangmang, upang maging mapagpatawad tayo sa nagkakamali, at upang magkaroon tayo ng kagandahang asal, maging polite tayo, that our ways may be polished, our attitudes may be corrected, and our manners impeccable, or be made impeccable. But what happens when you argue on religious grounds and reasons, but you display bad behavior? Nagiging rebellious ka. Mga halimbawa, ang argumento mo ay pagpalagay ng tama, pero ang pamamaraan mo, nananaksa ka ng tao sa kanyang likuran. Wala kang utang na loob sa mga nakatulong sa'yo. Natuto ka. Rebellion was the sin of Satan. Hindi natawag si Satan na ignorant dahil marami siyang alam. Hindi siya natawag na wrong ang kanyang mga approaches at ang kanyang mga premises, pero ang paraan niya, sinusuwag niya ang Diyos. Sinusuwag niya yung dapat sana iginagalang niya. Commander na si Joab, siya ay kinriticize. David was criticized by his commander because David had a son, Absalom, who rebelled against him and who fought his army. At nung napatay ng army ni David yung anak niyang si Absalom, ay pinagluksa ni David si Absalom, nagtampo ang kanyang hukbo. Sabi niya, at sa lagay pala, ipinagluksa niya yung kalaban natin na naman napatay natin. So mamabutihin pa niya na tayo ang mapatay ng anak niya na lumalaban sa kanya dahil ipinagluksa. True or not, valid or not, sumama ang loob ng kanyang mga hukbo at kinriticize ni Joab ang kanyang hari na si David. That kind of criticism was valid because the point being raised by these people was valid also. So what's important? Listen, study, and observe everything. Tingnan natin. Bukas ang ating mata. Sabi mo, itong kasama ko na to, saan niya ako dadalhin? Itong kaibigan ko na ito, itong groupmate ko na ito, itong aking kabarkadang ito, saan niya ako dadalhin? No? Observe anything. Matthew 24:32, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. So pati mga ginagawa ng isang halaman, lumalabas ba ang dahon niya o hindi, ay dapat bantayan sapagkat ay maraming kahulugan at maraming relevance sa buhay ng tao. Kaya dapat inoobserbahan. At kung halaman na hindi naman niya kaya maglakad, ay inoobserbahan lalo ang tao na pwede maglakad, pwede magbuhat ng kanyang kamay laban sa inyo, pwede mag-convince sa inyo, dadaling kayo sa mali. Obserbahan lagi ang isang tao. Hindi lahat ng tao na napagkatiwalaan na natin ay patuloy na dapat pagtiwalaan.